Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa mga kagiliw mo na tagapakinig. Ako si Aiza, at ang karanasan na ibabahagi ko ay karanasan ng aking pamilya. Dekada 90, sa isang barangay sa bulubunduking bahagi ng Cagayan Valley. Malapit ang tirahan namin sa kilalang bundok na kung tawagin ay Sierra Madre. Habal-habal ang pangunahing transportasyon para makarating sa aming lugar. Hindi ko alam kung bakit sa karami-raming lugar sa Cagayan Valley ay sa lugar pa na ito piniling manirahan nila mamang at papang. Hindi ko tuloy naranasan na makipaglaro sa mga bata. Paano? Malayo ang kapitbahay namin. Kahit pa nasa bukana kami ng lugar nakatira. Malayo pa rin ang mga kapitbahay nun. Kaya hindi ko naranasan na gumala o hindi kay makitulog sa bahay ng kalaro. Maging ang pagpasok namin sa paaralan ay pahirapan din. Malayo ang kailangan naming lakarin bago makarating sa paaralan. Hinahatid ako ng aking papang Teryo. Mula sa bahay, 2 oras kaming maglalakad. Naroroon pa yung tatawid kami ng sapa hanggang sa mayor na daan, kung saan maraming kabataan na makakasabay ko sa paglalakad papunta sa eskwelahan. Si Papang naman, babalik na sa bahay para maghanap buhay. Sari-sari ang pinagkakakitaan ni Papang at ang malimit nitong hanap buhay ay pagbebenta ng kahoy na panggatong at pag-uuling. Muli na naman ako nitong susunduin sa mayor na daan kapag umuwi sa hapon. Kasama ang mga kaibigan ko na magkapatid na sina Gabby at Gavin. Sabay-sabay kaming pumapasok kasama ng iba pang mga estudyante na kagaya ko ring naninirahan sa lugar. Isa na doon ang batang si Eloisa. Pero mailap si Eloisa sa kabataan na kasing edad namin. Maging sa paaralan ay hindi ito nakikipaglaro. Dahil sa pagiging tahimik nito, ay naging tampulan ito ng tukso ng kabataan sa daan. Kapag napagdiskitahan si Eloisa at nagkataon na magkasabay kami sa daan, palagi ko itong pinagtatanggol. Palagi akong nginingitian ni Eloisa. Inaalok ko naman ito ng mga pagkain na baon ko. Madalas kaming magbigay ng pagkain. Isang araw, tinanong ako ni Gavin kung bakit ako nakikipagkaibigan kay Eloisa. Sinagot ko naman na bakit hindi. Mabait si Eloisa at wala namang ginagawang hindi maganda. Pero nagulat ako sa sinabi ni Gavin noon. Di ba alam mo na apo ni Freda itong si Eloisa? May sa aswang yung matandang yun eh. Wika sa akin ni Gavin noon. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ito. Wala naman kasing masamang nangyayari sa akin kapag kumakain ako ng mga ibinigay niyang pagkain. Isang hapon, nakasabay namin ito sa paglalakad pa uwi. Tinutukso na naman ito ng mga bata na kasabayan namin sa paglalakad. Puro masasakit na salita ang pinagsasasabi nila kay Eloisa habang pinagbabato nila ito. Lumayo ka sa amin. Aswang ang lola mo. Wika ng mga ito sabay bato sa kanya. Tinatanggap lamang lahat yon ni Eloisa. Kaya hindi na ako nakatiis pa. Sinaway ko ang mga bata na bumabato sa kanya. Maging ako ay natatamaan na rin ng kanilang pangbato. Dahil sa tinamaan na ako ay doon na ako sumigaw ng, Uy, kung totoo yung sinasabi niyo na aswang ang lola niya, mas matakot kayo sa pananakit niyo sa kanya. Pag kayo binalikan ako, bahala kayo. Dahil sa sinabi kong yon, tila ba natauhan ng mga batang nambabato kay Eloisa. Niyakap ako ni Eloisa para magpasalamat habang umiiyak. Sinabayan ko ito sa paglalakad para may kasama. Ilang sandali pa, bigla na lamang naming nakita ang kanyang lola. Tumakbo siya para makalapit sa lola niya at ipinakilala ako noon. Sinabi nito sa kanyang lola na kung hindi dahil sa akin,
Nasaktan na siya ng todo. Magiliw akong binati ng matanda at nagpasalamat. Ako naman, inabot ang kamay nito para magmano. Inabot din ito ang kamay niya at nagsabi ng, "Puwera usog iha." Sabay baling ng tingin kay Eloisa. Sina Gavin at Gabi naman ay humiwalay sa mga batang ng bato kay Eloisa noon. Tumayo lamang ang mga ito sa gilid ng daan. Si Eloisa naman, tinuro ang tatlong batang nagngangalang Arnold, Randy, Rudolph. Nakita ko kung paano tinitigan ng matanda ang tatlo. Hindi niya man kinausap ang mga ito, pero naroroon ang talim ng kanyang mata. Nagdulot naman ito ng takot sa akin, pero napanatag naman ako nang hinawakan ni Eloisa ang balikat ko. Nagpaalam na rin ito na mauuna na siya sa paglalakad, kasama ang kanyang lola. Tumango naman ako. Sinabihan na lamang ito na mag-ingat. Mabilis na naglakad ang maglola, habang nakahawak si Eloisa sa kamay ng matanda. Tila ba lumulutang na lamang ang mga ito? Nang makalayo ang maglola, ako naman ang pinagdiskitahan ng magpipinsan na loko-loko. Pero hindi nagtagal ang pagdidiskitan mga ito sa akin. Dumating na kasi si Papa. Sinusundo na ako nito habang nakasakay sa aming kalabaw na may kangga. May laman pa itong iba't ibang klase ng gulay. Dahil sa hindi naman ganun kalayo ang bahay nila Gavin at Gabi sa amin, pinasakay na rin sila ni Papang. Habang nakasakay sa kangga, naikwento ng dalawa kong kaibigan kay Papang ang nangyari. Tinanong naman ako ni Papang kung nasaktan ba ako noon. Hindi naman masyado masakit, Pang. Mas naawa ako kay Eloisa. Sigurado marami siyang bukol. Marami pong tama ng bato yun eh. Sinabihan naman ako ni Papang na tama lang ang ginawa ko na ipagtanggol si Eloisa. Yung mga nang-away kay Eloisa ang kailangan na mag-ingat sa kanilang ginagawa. Dahil nga sa haka-haka na tungkol sa lola ni Eloisa noon. Mamaya gumanti yun, di ba? Yari na. Ganun lang naman ang aming pinag-usapan hanggang sa makarating na kami sa daanan kung saan bababa na ang magkapatid. Natanaw na rin namin ang mama nila na paparating na para sunduin sila. Ganito kasing ginagawa namin tuwing umaga at hapon. Maayos naman akong nakauwi sa bahay. At nang makapagbihis, ay doon ko nakita ang namumula kong balat sa tagiliran. Tinamaan ito kanina habang hinaharang ko ang katawan ko kay Eloisa. Pinakita ko kay Mamang ang pasa na nasa aking tagiliran. Nang hinawakan niya ito, nakaramdam ako ng sakit noon. Tinawag na nito si Papang. Dahil sa nakita ay nagalit si Papang sa ginawa ng tatlong bata. Mabuti na lang at hindi ako nilagnat noon. Dahil sa nangyari, napaisip ako kung ano na ang nangyari kay Eloisa. Di ba marami siyang tama? Sinabi ni Papang na wag na ako mag-alala. Sigurado siyang nasa maayos na kalagayan si Eloisa. Nasa pangangalaga ito ng kanyang lola. Doon ko itinanong kay Papa kung totoo nga ba na aswang ang kanyang lola na si Freda. Alam mo anak, kung totoo man yun hindi ko masasabi na masama si Lola Freda eh. Matalik na kaibigan siya ng Lola Ago mo. Kaya mabait yun. Oo, may haka-haka na aswang siya pero ni minsan, hindi kami inano nun. Si Lola Ago ay ang ina ni Papang na kilala sa tawag sa amin na Manay Ago. Isa pong manggagamot si Lola Ago nung nabubuhay pa ito. At alam ko rin na marami siyang kaibigan na nasa iba't ibang lahi nun. Ang hindi ko lang alam ay kung sino ang sumunod sa pagiging manggagamot niya. Talaga Pang? Alam din ba ni Lola Freda na apo ako ni Lola Ago? Sumagot naman si Papa na sigurado siyang alam ni Aling Freda na apo ako ni Lola. Dahil kahit saan ako magpunta, dala-dala ko ang pag-ugali ni Lola noon. Lalo ng pagiging matulungin ito sa mga taong inaapi at mga taong walang kakayahan na ipagtanggol ang kanyang sarili. Napatango na lamang ako sa sinabi na yun ni Papa nga. Kinabukasan,
Gaya ng nakagawian, hinatid na ako ni Papang. Naroroon na sina Gabi at Gabi na naghihintay. Nang paalis na sana kaming tatlo, narinig ko ang boses na tumawag sa pangalan ko. Aisa, sandali lang, hintayin mo ako. Si Eloisa yon. Nang lingunin ko yon ay doon ko nakita na si Eloisa kasama ang kanyang lola Freda ay naglalakad. Nakita naman ni Papang matanda. Saglit silang nag-usap dalawa. Nagtaka naman ako kung bakit walang dalang bag si Eloisa. Bakit wala kang dalang bag? Hindi ka ba papasok? Ayon kay Eloisa, hindi na umano. Lilipat na umano sila ng tirahan. Sinabihan pa ako ni Eloisa na mag-ingat palagi, na hindi niya umano ako makakalimutan, lalo na ang kabaitan at pagtatanggol ko sa kanya noon. Siyempre nag-iyakan kami. Lumapit ako kay Aling Freda at nagmano habang nagpapaalam na rin dito. Binigyan ako nito ng isang sinulid na kulay pula. Yung sinulid na yon, ginawa niyang pulseras. Pinasuot niya yon sa akin at sinabing wag na wag kong tatanggalin. Isuot ko yon, palatandaan umano ng aming pagkakaibigan ng nag-iisa niyang apo. Huwag ka mag-alala, Iha. Magiging maayos ka. Walang makakagawa sa'yo ng hindi maganda magmula ngayon. Nasa ilalim ka ng proteksyon ko. Kahit hindi ko masyadong naintindihan, nagpasalamat ako sa binigay ni Aling Freda. Nagpatuloy na ako sa paglalakad papunta sa eskwelahan noon. Ang maglola naman ay tumalikod ng muli para umalis. Ganun na rin si Papang. Mabigat man ang loob ko ay pinilit ko na lamang na maging maayos ang araw na yon. Sa pag-uwi ko ng hapon, muli kaming nagkasabay ng magpipinsan na laging nangaaway kay Eloisa. Sa sama ng loob ko sa ginawa ng mga ito, hindi ko sila pinansin. Nagalit ang mga ito. At dahil wala na si Eloisa, ako naman ang pinag-initan nila. Kaya niyan pinagtatanggol ni Aisa si Eloisa dahil aswang din yung namatay niyang lola. Wika ng isang bata noon. Alam mo, Randy, balang araw, yung bunganga mong yung talagay magpapahamak sa'yo. Sagot ko dito, na napipikon na rin sa kanyang pinagsasasabi. Doon ko naramdaman yung pakiramdam ni Eloisa sa tuwing pinagdidiskita nito ng mga kabataan. Pero hindi katulad ko. Mas pinipili ni Eloisa na manahimik kesa makipagbangay noon. Hanggang sa tinatanggap na lamang nito ang pananakit ng mga kabataan na hindi ko alam kung saan kumukuha ng sama ng loob sa mundo. Ilang sandali lang nakalipas. Nagsimula ng maging agresibo ang mga ito. Nilapitan ako ni Randy at binatukan. Sa sobrang sakit nito ay napaiyak ako noon. Kaagad naman sumaklolo ang dalawa kong kaibigan na sina Gavin at Gabi. Maging sila, nasaktan na rin ang tatlo noon. Tumakbo kami habang hinahabol nila kami. Hanggang sa dumating na si Papang at nakita niya mga nangyari. Sinigawan niya yung mga kabataan. Ganun na lamang ang pag-aalala niya na makita niya kaming tatlo. Lalo na nang makita niya akong namumula. Dahil siguro sa babae ako at nagpapanggap lamang na matapang. Napaiyak ako na makita ko si Papa. Lalapitan sana nito ang mga bata pero mabilis itong nagsitakbuhan. Kaya inuwi na lamang kami ni Papang noon. Galit na galit ito sa mga batang nanakit sa akin. At nang nakarating kami sa bahay, muli itong bumalik at pumunta sa bahay nila Gabi at Gavin. Tinanong naman ako ni Mamang kung ano ang nangyari. Kinuwento ko naman sa kanya. Ayon sa kanya, kilala niya ang mga magulang ng kabataan na nanakit sa akin noon. At kung nakilala ni Papang ang mga bata, siguradong pupuntahan niya ang bahay ng mga batang yon. Kinabahan ako sa sinabi na yun ni Mama. Ilang oras pang nakalipas bago nakauwi si Papa. Nang dumating ito ay nakita ko na mas lalo lamang itong naiinis.
Kaya pala bastos yung mga batang yun. Bastos din yung mga magulang. Kinagabihan, nilalagnat ako ng mataas. Halos mangiyak-iyak na si mamang sa pag-iisip kung ano ang ipapainom niyang gamot sa akin. Hanggang sa naisipan ni Papa ang kumuha ng herbal na mayana at artamesa. Inilubog ito ni mamang sa mainit na tubig. Piniga niya ito at pinainom sa akin ang katas ng herbal. Doon pa lamang ako nakapagsuka. Nang matapos sa pagsusuka ay unti-unti nang bumalik ang lakas ng katawan ko. At doon pa lamang ako nakatulog ng maayos doon. Dahil sa nangyari ay hindi ako nakapasok sa eskwelahan. Nang araw din na yon, nagkaroon kami ng panauhin sa bahay na hindi namin inaasahan. Dumating ang maglola ni Eloisa at Aling Freda. Ikinatuwa naman ito ni Papang. Sinikap ko namang lumabas at magmano kay Aling Freda. Tuwang-tuwa ako na makita ko si Eloisa. Tila ba pinahid ang masamang pakiramdam na nararamdaman ko na makita ko yung kaibigan ko na yon. Kaagad ko itong niyaya na pumasok sa bahay at makipaglaro habang ang mga matatanda ay nag-uusap sa labas nun. Aisa, alam mo ba galit na galit si Lola nang mabalitaan niya yung nangyari sa'yo? Kaya sigurado ako, hindi siya papayag na aapi-apihin ka lamang nila Randy. Tinulungan naman ako nila Gavin kaso lang nasaktan din sila. Sinaktan din sila ni Randy. Pagkikwento ko dito. Napabuntong hininga na lamang ito. Sinabi pa nito na basta manatili akong ligtas, magiging maayos din naman ang lahat. Tumango naman ako sa sinabi ni Eloisa. Hanggang sa nagpaalam na si Aling Freda na aalis na sila noon. Babalik na lamang sila sa susunod na araw. Binili na nito si Papang at Mamang na wag na muna akong papasukin sa eskwela. Tumango naman si Papang noon. Sanhi ng pagsang-ayon nito sa sinabi ng ginang. Nagpaalam na lamang ako kay Eloisa. Kinahapunan, may nakita kaming mga kalalakihan na umiikot sa bahay. Para bang nagmamanman ng mga ito. Ayon kay Papa nga, isa doon ay ang tiyuhin ni Randy at ang isa naman ay ama ni Ronald at Rudolph. Yung isa, hindi niya kilala. Maaaring kamag-anak din ng mga ito. Dahil sa sinabi ni Papang ay nagdulot naman yun ng takot at pangamba sa amin ni Mamang. Huwag kayo matakot. Bahay natin to. Kung ano man yung iniisip nila, siguradong hindi sila magtatagumpay. Hinahanda ni Papa ang sandata nitong bangkaw nun. Naminana niya pa sa aking yumaong lolo. Kinagabihan, maaga pa lamang ay kumain na kami ng hapunan. Pinagpapahinga kami ni Papang ng maaga. Ayon sa kanya, mananatili muna siyang gising. Kahit nakahiga na kami ni Mamang, ay hindi naman kami makatulog noon. Pinapakiramdaman din namin ang paligid. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Ramdam pa rin namin na may nagmamanman sa paligid ng bahay. Tila ba naghihintay lamang ang mga ito ng tamang oras. Walang ano-ano. Biglang kumulo ang langis na nilagay ni Papang sa may altar na nasa loob ng silid kung saan kami nakahiga. Pero sa halip na mag-alala, napangiti sina Mamang at Papang sa nangyaring yon. Ilang sandali pa, narinig na namin ang pagkaputol ng maliliit na sanga sa paligid. Alam ni Papang na papalapit na sa bahay ang hindi lang dalawa, kundi higit pang mga tao. Pero sa kung anong dahilan ay hindi makalapit-lapit ang mga ito, na tila ba may pumipigil sa kanila noon. Maya-maya pa, merong isang nakalapit sa likod na bahagi ng bahay. Pero kasabay nun, bigla na lamang may bumulusok na parabang isang ibon, na ang tinig nito ay tunog ng isang lawin na nanghuhuli ng kanyang pagkain.
Hindi ko maipapaliwanag ang uri ng tunog nito. Pero kasabay noon ay ang pagsigaw ng isang tao. Boses ng lalaki na sinabayan naman ng tila ba pagkakagulo ng mga tao na nasa harapan ng bahay namin. Ilang sandali pa, narinig namin ang pagtunog ng gatilyo ng baril. Pero hindi ito pumuputok. Napasigaw ang lalaki sa labas na nagtatanong kung ano ang nangyari. Maya-maya ay narinig naming muli ang pagsigaw ng isang lalaki noon. Muling may kumalabit sa gatilyo ng baril pero kagaya ng nauna, hindi talaga pumuputok. Naging abala ang mga ito sa paghabol sa kung ano ang kanilang nakita sa labas. Ilang sandali pa, isang lalaki naman sa labas ng bahay ang sumigaw ng malakas noon. Parang nasasaktan ito ng todo. Naaakalain mong may nakakaaway na kung ano. Kami naman sa loob ng bahay, tahimik lamang na nakikinig noon. Habang si Mamang ay tinatakpan ng tenga ko. Isa pa sa mga lalaki ang sumigaw na humihingi ng tulong. Pero hindi ito pinapansin ni Papang. Sinabi nito na si Aling Freda umano ang bahala sa mga lalaking yon. Matagal na siyang nagtitimpi at nagpapasensya sa mga ito. Pero ngayon, sumusobra na yung mga tao na yon. Kailangan na silang bigyan ng leksyon. Wika ni Papang. Dahil sa kanilang pag-uusap ni Mamang, ay nalaman ko na may kinalaman pala ang pamilya na yon sa pagkamatay ng aking lola Ago. Nagulat ako sa sinabing yun ni Papang. Ang pagkakaalam ko ay mabait si Lola. Pero bakit naman siya pinatay ng mga ito? Hindi ko na naisatinig pa mga katanungan na yon. Nabigla kami sa isang malakas na boses na humihingi ng tulong. Habang pumapaitaas ang tinig na yon. Ilang minuto pang nakaraan, bigla na lang tumahimik ang paligid. Wala nang ingay. Wala na rin ang pagbubula ng langis na nasa altar. Sumunod na araw, nagdesisyon si Papang na pumasok na ako sa eskwela. Sa paghatid sa akin ni Papang sa kalsada, kung saan kami nakikita nila Gabi at Gavin, hindi namin nakita ang magkapatid na Rudolph at Randy at ang kanilang pinsan na si Arnold. Kaya naging mapayapa ang aming paglalakad papunta sa eskwelahan. Kinahapunan, wala pa rin ang tatlo. Pero nang dumating kami sa lugar, naroroon na si Papang. Habang nakasakay sa kangga at minamaniobra ni Papang ang kalabaw, nagkikwentuhan kaming tatlo. Pinag-uusapan namin na tahimik ang buhay kapag hindi pumasok sa eskwelang tatlong yon. Wala kasing nangaaway sa amin sa daan. Habang naglalakbay pa uwi, may nakita kaming isang matanda na nasa kabilang dulo ng magkasalungat na daan. Hindi naman ito nakaharang. Malayo ang kinaroroonan nito pero yung titig niya sa amin nakatutok. Pagkatapos ng mahigit isang oras na paglalakbay, nakarating na rin kami sa bukana ng daanan nila Gavin at Gabi. Kagaya ng dati, nasa lugar ang magulang nila, naghihintay sa aming pagdating. Nagpasalamat naman ang mga ito. Hindi naman kami nagtagal pa at nagpaalam na kaming uuwi na. Pagdating namin sa bahay, naroroon na maglola. Masayang-masaya ko itong tinawag. Nang makalapit na ako sa kanila ay kaagad kong binati si Lola Freda at nagmano nun. Niyaya ko si Eloisa na pumasok na muna sa bahay. Ganun ang tuwa ko nang sinabi nito na doon siya matutulog sa bahay nun. Unang beses itong mangyari na may kaibigan akong matutulog sa bahay. Bagay na noon ay pinapangarap ko lamang na mangyari. Nang bahagyang dumilim na ang paligid, nagpaalam na si Aling Freda na aalis. Binili na ni Papang na mag-ingat ang matanda nun. Si Loisa naman, ayos na ayos lang na umalis ng kanyang lola. Nagtaka naman ako kung saan pupunta si Aling Freda.
at nagulat ako sa sinagot ni Eloisa. Pupunta niya yung bahay ng dalawa mong kaibigan. Nasa panganib kasi yung buhay nila. Takang-taka ko nun. Paano nangyari na naging delikado ang buhay ng dalawa kong kaibigan? Habang lumalalim ang gabi, muli kaming nakakarinig ng paghuni na katulad ng tunog noong nakaraang gabi. Wala namang boses ng kalalakihan, pero pabalik-balik ang paghuni ng ibon na yon, na para bang may hinahanap. Hanggang sa may isang malakas na paghuni ng tiktik na para bang nasasaktan ng narinig namin. Malakas at matinis ang tunog nun. Sinabi ni Papang na malayo ang nilalang na yun sa bahay. Mahigit kalahating oras pang lumipas. Nawala na rin ang huni. Naging matahimik ng paligid at doon ay tuluyan na kaming nakatulog ni Eloisa. Kinabukasan, Sabado, tinanghali ako ng gising. Pagkalabas namin sa bahay, naroroon si Aling Freda. Kagad kaming lumapit at nagmano sa matanda. Nag-uusap ng masinsinan sina Aling Freda at Papang. Kasama na rin sa kanilang pag-uusap si Mamang. Nakikita naming masyadong seryoso ang mga matatanda sa kanilang pinag-uusapan noon. Kaya takang-taka ko kung ano ba yon. Ilang sandali pa, pinalapit kami ng mga ito sa kanila. Tinanong ako ni Mamang kung payag ba ako na sa bahay na titira si Eloisa. Magkasama kami sa pagpasok sa eskwela. Natuwa ako nun. Kaibigan ko na yun eh. Pero ang tanong, paano si Aling Freda? Ipinagtapat ni Aling Freda sa kanyang apo ang uri ng nilalang na nakalaban niya kagabi. Ayon sa kanya, ang nilalang umano na yon ang pumatay sa mga magulang ni Eloisa. Nangyari ito noong ginabi ang mag-asawa sa pag-uwi mula sa kanilang kaingin, na naging dahilan para maagang naulila sa magulang si Eloisa. Yun din umano ang nilalang na pumatay sa aking lola Ago habang pauwi ito mula sa panggagamot. Pinagtulungan ng mga ito si lola. Kasama ng nilalang ang kanyang asawa na isa ring aswang. Pero nadali rin ito ni lola bago pa man ito namatay. Ang babaeng aswang umano ay nakaligtas pero nasugatan niyo ng malubha ni lola. Kaya lumipas pang maraming taon bago ito nakabangon muli. At ngayon, ito na't nananalanta. Hindi ko alam kung saan hahantong ang pakikipaglaban ko mamayang gabi. Kaya ngayon pa lamang, Eloisa, iiwanan na kita sa mga tao na alam kong may maganda at mababang kalooban. Magpakabait ka at sumunod sa mga alituntunin nila, ha? Maging mabuti kang kaibigan kay Aiza. Biling ng ginang sa kaibigan ko, na noon ay tahimik lang pero lumuluha na. Kahit na alam ko ang pagkatao ng matanda, niyakap ko ito at sinabihan na umuwi siyang ligtas. Kahit anong mangyari basta, umuwi lamang siyang buhay para sa kaibigan ko. Nginitian lamang ako ng matanda at ginulo ang aking buhok. Lumipas sa mga oras at sumapit ng takip silim. Muli na nagpaalam si Aling Freda na aalis na ito. Pero bago pa man ito umalis, inorasyonan niya ng sabulag ang bahay. Ayon sa kanya, yun lamang ang kanyang magagawa para manatili kaming ligtas nun. Pagkaalis ni Aling Freda, kaagad na kaming pinakain ng hapunan ni na Mamang at Papang. Pagkatapos nito ay pumasok na kami sa silid na aming tinutulugan. Muli ay nakarinig kami ng paghuni ng ibong lawin. Ganon din ang matinis na paghuni ng tiktik. Hindi mapakali si Eloisa. Nag-aalala umano siya para sa kanyang lola. Para mabawasan ang kanyang pag-aalala, niyaya ko siyang magdasal kami para sa kaligtasan nito. Nalito pa nga si Eloisa noon habang nagsasabi ng, hindi nagdadasal ang lola ko, Aiza eh. Iba yung paniniwala niya kaysa sa atin.
Hindi balik kung ibang paniniwalaan ni Aling Freda. Aiza, ang mahalaga'y pinagdadarasal namin ang kanyang kaligtasan at yun ang mas mahalaga kaysa kahit na anong uri at antas ng paniniwala. Sabat ni Mamang. Dahil sa sinabi ni Mamang, kaagad na sumunod si Eloisa sa akin. Lumapit kami sa altar at nagdarasal na sana'y magkaligtas si Aling Freda. Hindi namin alam kung gaano kami katagal na nanalangin nun. Pinahinto na lamang kami ni Papa nga. Sinabi nitong wala ng mga huni. Muli nang tumahimik ang paligid. Pinapatulog na kami pero dahil sa hindi makatulog si Eloisa, hindi na rin ako natulog nun. Tama ng pag-aalala, Iha. Hindi yan makakabuti sa'yo. Manatili tayong positibo at bukas ay pupunta natin ang Papo Freda mo sa lilipatan yung bahay. Wika ni Papa nga. Gumaan naman ng konti ang pakiramdam ng kaibigan ko. Nakatulog na rin kami kahit na mag-uumaga na nun. Kinabukasan, ginising kami ni Papang. Pupuntahan umano namin si Aling Freda. Kinuha ni Papang ang 3 may katamtamang laki ng mga manok. Tinalian niya mga ito habang sinasabi na kakailanganan natin ito mamaya. Si Eloisa naman ay kinuha ang maliit na bayong na kanyang daladala kahapon. Doon ay nalaman ko na ang laman pala ng bayong na yon ay mga langis na ginagamit ng kanyang Papo Freda sa panggagamot sa sugat nito. Kaya para makasigurado ay binitbit na niya yon sakay ng kangga na hinihila ng kalabaw. Naglakbay kami ng nasa 45 minuto bago marating ang kubo kung saan nakatira maglola. Nakarinig kami ng ungol ng tila ba nasasaktan na tao. At ang pag-ungol nito, may kasamang pag-angil. Dahil sa narinig ay kaagad na kinuha ni Papang ang 3 manok. Binuksan ang pintuan. Lalo namang umangil ang kung sino mang nasa loob nun. Nagtakip ito na mukha gamit ang buhaghag at mahaba nitong buhok. Tinawag ito ni Eloisa kaya saglit na umangat ang ginang ng kanyang paningin. Tila ba nahihiya ito na nakikita namin siya sa ganung kalagayan. Dali-dali naman ni Papang na binigay dito ang 3 nakataling buhay na manok. Parang isang gutom na hayop na kaagad itong sinakmal ni Aling Freda. Samantalang si Eloisa naman, natatakot na lumapit sa kanyang papo para gamutin ang mga sugat nito. Si Mamang na ang kumuha ng langis at sila na mismo ni Papang ang gumamot dito sa matanda habang nilalapa nito ang mga buhay na manok. Maya-maya bumalik ang kanyang taong kanyuan. Umayos ang kanyang sitwasyon. Doon na dali-daling pumasok si Eloisa at kumuha ng mga lumang damit. Binasa niya yun ng tubig at nilinisan ang itsura ng kanyang mahal na lola. Laki ang pasasalamat ng matanda sa amin nun. Ang buong akala niya ay mamamatay na lamang siya sa kanilang kubo. Pero ayun, nakaligtas sa kamatayan. Masaya niyang niyakap ang aking kaibigan at sinabi niya ritong nakamit na nilang hustisya. Ganun na rin ang hustisya sa namatay kong lola. Ipinagtapat niya sa amin na si Lola Ago ang tumulong sa kanya para makaya niya na kontrolin ang kanyang pagiging aswang at maging mabuting tao sa kapwa. Tinanong naman namin siya kung ano ang nangyari sa kanyang kalaban. Ayon sa kanya, tinanggalan niya yun ng 2 kamay at 2 paa. Pero alam niyang mabubuhay pa rin ang nilalang na yon. Yun nga lang, isa na itong inutil. Kagaya ng ilan pa nitong mga anak na sumugod sa bahay noong mga nakaraang gabi.